Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Family Rosary Crusade dito sa Church Alive. Ang World Apostolic Congress on Mercy o WACOM ay isang pandaigdigang pagtitipon ng mga deboto at promoters ng Divine Mercy. Ginaganap ito tuwing ikatlong taon. At sa ika-4 na WACOM, napili ang Pilipinas na maging host country dahil sa matagumpay nating pagsasagawa ng papal visit noong 2015 at ng International Eucharistic Congress noong nakaraang taon. Gaganapin ang ika-4 na World Apostolic Congress on Mercy mula ika-16 ng Enero hanggang ika-20 ng buwan ding iyon, at ito ay dadaluhan ng iba't ibang mga deboto mula sa iba't ibang mga dioceses at parokya, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Bubusisiin natin ang kaganapang ito kasama si Father Lito Hobson ng CBCP Commission on Social Communications. Father Lito, good morning. Magandang umaga. Thank you very much for being here, Sabi mo kanina, bakit hindi? Oo. At isang malaking kagalakan, kasiyahan sa akin ng mga guest dito sa sa Rosary Crusade, Ano ba itong WACOM na ito? Kasi minsan yung pag narinig, yung hindi familiar sa atin yung WACOM Actually, yung nagsimula rin kami, talagang yun lang din ang pagtatanong Ano ba yung WACOM? Ano ba yung WACOM? baka ganun na yun. Doon sa pagtatanong magsimula na yung serye ng pagkakatuto natin, So yung WACOM stands for World Apostolic Congress on Mercy. It is a congress na pinagninilayan natin mga bagay-bagay, mga katotohanan ng simbahan tungkol sa mercy. Actually, maraming uri ng congresses Hindi lang WACOM, meron ding sa mga continents after nung worldwide na Congress ng Mercy, meron naman sa iba-ibang mga continents. At tayo ngayon ay nasa Asia, kaya ang pangalan naman AACOM. at dito naman sa Pilipinas, after yung sa third year naman, mga National Apostolic Congress on Mercy naman, sa Pilipinas naman, kaya alam mo na, PACOM. So nagagawa nangyayari every year. Yung cycle na yon, siguro tawagin na natin grasya ng Diyos kung bakit nagkakaganoon, World, tapos continental, tapos national. Tapos balik na naman ulit sa World Apostolic Congress on Mercy. Maganda ito, dahil katatapos lamang sinarado last year ng ating Santo Papa Pope Francis yung Extraordinary Jubilee of Mercy. Meron bang pagkakaugnay ito? Ganito yan Ang andam ako ay everything is God's providence, sapagkat si Pope Francis nag-declare nga na Jubilee Year of Mercy, pero yung yung WACOM naman ay umuusad na. Parang on its own. Ika-4 na nga Oo, ika-4 na. Kaya parang naging sa atin. I feel that it is more of a divine providence and the grace for the Philippines. Imagine the Pope visiting us, pagkatapos na-celebrate natin International Eucharistic Congress, tapos binuksan pa yung Jubilee Year of Mercy. Talagang, ewan ko, kung hindi pa lumalim yung pananampalataya natin, pero everything is God's grace, na ang aking hinihiling o panalangin, let us make the most use of these events, mga major events, international events ng simbahan dito sa bansang Pilipinas. Siguro inaanyayahan na rin tayo na talagang pagnilayan at palalimin natin yung pananampalataya dito sa Pilipinas, na isi-celebrate naman natin sa year 2021, yung 500 years of faith in the Philippines. Jubilee year natin yun. Specific objectives ng WACOM. Well, ang specific objective talaga ay mapagnilayan natin ang iba't ibang aspeto ng habag ng Diyos.
Ano lang po 'yun. Well, starting from the devotion to the Divine Mercy na pinromote, no, ni Sister Faustina, verify ni Saint Pope John Paul II, parang sa akin ay nanganganak ito, no, nanganganak. So iba-ibang aspeto ng mercy, parang sinasabi sa atin, ito ang Diyos, habag ng Diyos, mabalutan nawa tayo ng habag ng Diyos. Kaya yung nakita ko yung program, without going to specifics, different aspects, no, different topics on mercy, pero alam mo naman ang ibig sabihin ng mercy, no? Kung habag ng Diyos ito, sana mabalutan tayo ng habag ng Diyos sa ating katauhan at tayo rin mismo nagkatawang taong habag ng Diyos. Yun po ang pinaka-objective natin. It is a beautiful devotion in as much as yung mga devotees po ng Divine Mercy ang unang nakakaalam ng WACOM, mga salitang WACOM at saka mga congresses on mercy, ang aking pakiwari ay sana lahat ng tao ay nakakaranas ng ganito at natututo, no? At nagsasabuhay ng habag. How's the Philippines been preparing for this worldwide event? Okay. Ang nag-handle talaga nito ay mga devotees ng Divine Mercy, no? At nakaayos naman po ito sa ating struktura, katulad ng pagkakaayos ng struktura rin ng WACOM, no? Sa atin dito sa Pilipinas, ang nag-handle ng mga kaganapang ito ay si Bishop Stud Santos, no? For the bishops, no? Si Father Pros Tenorio naman ang Secretary General, no, ng event na ito. He is also director of the National Shrine ng Divine Mercy. Yes, oo. Doon po sa Bulacan. Pagkatapos, yun po, may mga different committees at talaga namang napapag-usapan. Tungayan, the meetings are still going on, no? Parang it is our way of saying everything is being prepared, no? At malapit na kasi nasa January 16. I would say okay naman po yung mga preparations. But of course, hindi lamang yung mga panlabas sa preparasyon, but also in spiritual preparations ay malaliman din. Ito nga ang nararamdaman ko mukhang mas malakas yung internal preparation ng different members. Otherwise, paano magaganapan lahat ng ito, no? Na yung kailangan ng mga masusing preparation. No, kaya tumutulong din naman po kami, yung mga nakaranas ng papal visit, no? Ako po sa media, tumutulong din po kami, pagod na pagod ka nun. under Bishop Milo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi naman po, okay naman po. No, all is well, no? All is well. So, tumutulong din po kami para sa successful holding ng WACOM dito sa Pilipinas. Yung CBCP rin is in full support ng WACOM. Meron bang mga particular na programa na magandang abangan nila sa pagdaraos ng WACOM sa Pilipinas? Ang masasabi ko kasi, yung sa mga programa, parang isang kwento Kwento starting from the first day sa Manila, no, na nagfo-focus, binubuksan yung pinakakabuang tema na Communion in Mercy and our mission, the mission of mercy. And then yung sa second day, nagfo-focus naman sa church at saka sa ating Panginoong Jesucristo, the church being rooted in mercy, no? At ang pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. But the first day, mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos, no? Ng Diyos Ama at ang kanyang plano para sa atin. Yung mga sumusunod na araw, nakatapos na po ako sa simbahan, at magaganap sa UST. Sa sa sumusunod na araw ay yung forgiveness. No? Forgiveness, experiencing the forgiveness of God and also forgiving others as well. So yung mercy, nakabalot na sa atin in terms of forgiveness. Isusunod naman, exposure to the institutions of mercy. No? Ito naman ay magaganap sa Lipa, no? With the different or various institutions, charitable institutions, just to expose us to the spiritual and corporal works of mercy. And then at the last day, may isa pa po mahalaga, mercy to the environment, mercy to the earth.
Napakaganda. Hanggang sa bandang huli, mission sending. Sapagkat napakahalaga that we receive the mission being given to us by our Lord. Kumbaga, So may kwento talaga. no? Oo, kaya nga sabi, sinabi po ng executive committee, ito po talaga ay a pilgrimage of mercy. No? At saka, ang unique din po pala sa Wacom na gaganapin sa Pilipinas dahil ito'y pilgrimage, hindi lang po nagaganap sa isang lugar. No? Meron tayong paglalakbay na mahalaga sa atin bilang isang simbahan sapagkat ang simbahan ay naglalakbay. Totoo yan. No? No? Magandang paglalakbay sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa mundo ng simbahan. Kaya yung schedule po ay napakahalaga. Sana po malaman ng mga tao itong mga schedule to starting from Manila hanggang doon po sa Diocese ng Balanga. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Wacom, no? At hindi lang ito yung episode na makakasama namin kayo, Father Dito. You will be explaining more of this Wacom sa susunod na linggo, no? Kaya aabangan po ng ating mga manonood itong napakagandang talakayan natin tungkol sa World Apostolic Congress on Mercy kasama si Father Dito. Huwag po kayo alis, magbabalik po ang Family Rosary Crusade makalipas ng ilang paalaala. Father, Okay. thank you very much. Next time.